Itong konti, hindi sapat para sa kanino man. Ako ang tunay na panganay na anak. Ginugutom ninyo ako? Binigay namin sa iyo lahat ng bigas. Kami ni Lily, ito na lang ang natitira sa amin. Tigil mo yan at ibigay mo na. Oh, ano na naman ito? Nag-aalboroto na naman si Chloe. Bakit sobrang sakit ng ulo ko? Hindi ba ako nagpuyat sa project? Ano? Anong lugaw na gulay? Susan, ano ang ginagawa mo rito? Ano pa nga ba? Malaki ang kulang mo sa butil ngayong buwan, kaya kami na mismo ang kumuha. Tyler, kunin mo ang mga gamit. Ano bang yan? Na-transmigrate ako sa isang libro. Anak ako ng isang itinapon na opisyal. Parehong pangalan. Parehong isla. Tyler. Susan, nakikiusap ako sa iyo. Maawa ka naman. Ito na talaga ang huli naming pagkain. Kung kukunin mo ito, kami tatlo ay talagang mamamatay sa gutom sa baog na islang ito. Wala akong pakialam. Umalis ka sa daan. Ibaba mo yung pagkain. Ano? Sa amin na yan pag nasa kamay na namin. Huwag kang lalapit. Gamit ito ng pamilya ko. Ibaba mo yan. Sabi mo sa'yo na ba? Sabi ko, sa akin. Umalis ka. Lumabas ka. Ay, magaling. Eh di walang makakain. Ang hirap. Tyler, umalis na tayo. Wala na. Ubos na. Ayos ka lang? Chloe, wag mong saktan si nanay. Kunin mo na lahat ng pagkain ko. Chloe, huwag kang manakit. Nagtabi si nanay ng 2 kamote. Lulutuin agad ni nanay para sa iyo. Ang orihinal niya ay hindi lang masama ang ugali. Siya ay marahas din. Kaya naman natatakot ang kanyang ina at kapatid. Kalimutan na, humanap muna tayo ng supplies. Sa inyo na lang ang kamote. Ako na ang hahanap ng pagkain natin. Puro disyerto at putik lang. Saan ka naman hahanap? Aba, tingnan mo yan. Yung babaeng walang kwenta umalis na pala ng bahay. May milagro pa ba? Nahihingal na yan pagkatapos ng 2 hakbang. Hindi siya makakarating sa dalampasigan bago pa siya mahimatay. Narinig mo ba? Yung lawa sa kanluran puno ng mga lotus flowers, ang lalaki ng mga dahon. Talaga? Sige, pumitas tayo ng ilan at patuyuin para maging pamaypay, para hindi tayo mainitan ngayong tag-init. Tama, yung mga dahon ng lotus, mas malaki pa sa mukha ko. Lotus flowers? Ang lotus ay may lotus roots. Ang lotus root ay may lotus seeds din. Puno ang lawa na ito ng isang buong lawang pagkain. Sabihin mo, nasaan ang mga lotus flowers? Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Ano ang gusto mo? Wala kaming kinuha sa iyo? Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang mga lotus flowers na binanggit mo. Saang daan ako pupunta para mahanap sila? Nandoon sila. Tingnan mo mismo. Nabaliw na ba talaga siya? Bakit makikipag-away para sa isang dahon ng lotus? Puro putik ang lawa na yan, at mabaho. Hayaan mo na siya kung gusto niya. Itim ang putik kaya mayaman sa organic matter. Ang mga lotus flowers ay lumalago. Tiyak na may lotus roots sa ilalim. Sa panahong ito ng taon, dapat ay ganap na lumaki na ang lotus roots. Makakain na natin ang mga ito kapag nahukay natin. Nakuha ko. Medyo malaki. Sapat na para sa gisa. Tiyak na marami pa sa ilalim. Teka, ito ba ay... Diyos ko, may mga ulang dito. Wow, tingnan mo ang laki ng mga tahong. Okay,
Sobra na yan. Umuwi na tayo at magluto. Mary, tingnan mo, nahuli ng anak ko ang isdang ito. Kami ng anak ko ay makakain ng karne ngayong gabi. Ang galing talaga ni Tyler. Napakabata pa niya, pero magaling na siyang mangisda. Swerte mo, Susan. Masipag at may kakayahan ang anak mo. Hindi tulad ng isang tamad at matakaw na tambay sa bahay at nagwawala araw-araw. Mas magaling siya. Siyempre, Paano ba naman ang pamilya ko makukumpara sa pamilya mo, Mary? Kung tutuusin, mas gusto naming magutom kaysa kumain ng pagkain ng iba. anong ibig mong sabihin? Nung ikaw at ang anak mo ay walang matakbuhan, pinakain namin kayo at binigyan ng tubig. Ngayon, nasa problema kami. Buong araw kang nagnanasa sa pagkain namin. Mga walang utang na loob. Akala ko may nahanap kang maganda. Pero, di ba mga ugat ng lotus na may putik yan at mabahong surot galing sa imburnal? Ganito ba kadesperado ang pamilya mo? Kakainin mo pa ba ang mga insekto? Kadiri, yung mga pulang surot gumagalaw pa at nakakadiri tignan. Kakainin mo yan? Kahit baboy, hindi kakain yan. Sabi ko sa'yo, para walang makapagsabi na walang utang na loob ako, bibigyan kita ng sabaw mamaya. Sapat na ba ito? Hindi na salamat. Chloe, kaya ba nating kainin ito? Mukha man itong insekto, pero malinis ang laman. Kapag nalinis na, mas masarap pa ito sa isda. Sige, pinagkakatiwalaan kita. Kung sasabihin mong pwede itong kainin, siguradong nakakain nga iyan. Makinig ka, Mary. Susunod ka ba talaga sa kanya? Kakainin mo ba yung tumutubo sa putik? Magkakasakit kayo at magtatae kayo hanggang mamatay. Tyler, ano pang hinihintay mo? Magsindi ka ng apoy at ilaga ang isda. Ipakita mo sa kanila kung ano ang hitsura ng tunay na pagkain. Anong mabango? Tigil ka katingin. Ang niluluto nila ay gawa sa dumi ng imburnal. Mabango ba yan sa'yo? Surot? Paano nila naaamoy to? Mrs. Miller, tigil na yung biro. Tama, ang sariwa at matamis ng amoy. Kapag handa na ang sabaw kong isda, makikita natin kung sino ang maglalaway. Ano yung pulang karne? Mukhang napakalambot. Mama, anong problema? Ayos lang. Tara, kain na tayo. Anong tinititigan mo? Kain na. Ito. Napakasarap nito. Hindi pa ako nakatikim ng sabaw na ganito kasarap. Huwag mo lang inumin ng sabaw. Tikman mo ito. Ang sarap. Chloe, pwede mo ba akong bentahan ng ilan kapalit ng isang bagay ko? Hindi ito ibinebenta. Sapat lang ito para sa amin. Pero kung gusto mo talaga, ipadala mo ang nagluluto sa inyo sa bahay ko bukas. Ituturo ko sa kanya kung paano ito gawin. Talaga? Oo, pero may bayad. Bayad? Baliw ka ba? Pareho lang tayong nakatira sa islang ito. Bakit ka mas magaling sa amin? Wala namang gasto sa iyo ang magturo sa amin. At gusto mo ng pera? Tama, pareho lang tayong nakatira sa islang ito. Anong masama sa pagtuturo sa amin? Bakit naniningil pa rin siya? Mrs. Miller, kung hindi mo kinuha ang aming huling sako ng butil kahapon, hindi sana kaming tatlo muntik nang mamatay sa gutom. At hindi ako maniningil sa lahat. Kaya pala, nagtataka ako kung bakit si Chloe, na laging tamad, ay lumabas para humanap ng pagkain. Nasaktan pa siya, ninakawan pala siya. Nakakadiri, lahat tayo ay mga tapon na magkakasamang naghihirap, tumanggi kang tumulong, at ninakaw mo pa ang pagkain nila. Ikaw, Takang sinungaling. Hindi namin iyon ninakaw. Sa amin iyon nararapat. May utang ang pamilya mo sa amin. Ma, nasusunog. Nasusunog ang isda. Isda ko. Chloe, magkano ang singil mo sa pagtuturo? konti lang. Kahit anong kaya mong ibigay. Isang corn cake, isang dakot na kanin, ilang gulay, o kahit isang pirasong panggatong. Basta may pumunta sa inyo, tuturuan ko siya. Talaga?
Kahit ano? Isasama rin kita at ipapakita ko sa iyo kung ano ang ligtas na kainin at kung ano ang hindi. Sige, ipapunta ko ang asawa ko bukas ng gabi. May kalahati pa akong bigkis na panggatong. Sapat na iyan sa bayad sa pagtuturo. May ilang ligaw na gulay ako. Pupunta rin ako bukas. Chloe, gising ka na. Nagpapalipas lang ako ng oras nagtatagpi ng mga damit mo. Wala akong ibig sabihin doon. Pakiusap, huwag kang magalit. Ang dating Chloe ay spoiled at matigas ang ulo. Tuwing inaayos ni Mary ang kanyang mga damit, hindi siya nagpapasalamat kahit kaunti. Sa halip ay nagwawala siya, nagrereklamo na masyadong luma ang mga damit. Ipinipilit niya ang bagong damit. Ako na ang mag-aayos ng mga damit ko simula ngayon. Hindi. Hindi maganda ang tahi ko, pero matibay naman. Hindi mo ako pinapahawak sa mga gamit mo dati. Sheikah, alam ko. Nakita kong punit ang damit mo, kaya Ito ang unang pagkakataon na may nag-ayos ng damit ko. Noong nasa orphanage ako mismo ang nag-aayos ng mga damit ko. Chloe, saan ka pupunta? Tatakbo ako. Tatakbo? Masan pumunta si Chloe? Sabi niya, tatakbo daw siya. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam. Pero, Lily, napansin mo ba na si Chloe ay parang ibang tao na? Ang puso at baga ng katawan na ito ay nasa grabing kalagayan. Kailangan kong magpatuloy. Ang mga ito ay ligaw na raspberry at isang ganito kalaking kumpol, ibig sabihin, maganda ang lupa at tubig sa paligid. Kung malawak ang mga ugat, maaaring may isa pang kumpol sa malapit. Isa itong tunay na hiyas. Mataas ang asukal nito at makakapagbalik ng aking lakas. Pwede ko silang patuyuin at itago. Kapag walang sariwang prutas sa taglamig, pwede ko silang ibabad sa tubig. Tutulong iyon para makakuha ako ng bitamina. Kailangang mangolekta ng marami. Chloe, ano to? Raspberry na ligaw. Matatamis. Subukan mo. Ma'am, matamis. Sobrang tamis. Talagang matatamis. Lumalaki ba ito sa isla? May malaking dami ng raspberry sa burol sa likod. Sapat na para sa atin ng ilang araw. Kapag may oras ka, bumalik ka at pumitas pa para patuyuin. Chloe, dinala ko ang asawa ko. Ito ang bayad. Itong bigkis ng panggatong. Tatagal sa'yo ng 2 araw. Buong gabi kinwento ng asawa ko kung gaano kasarap ang sopas mo. Narito ako para matuto. Pareho, nagdala ako ng isang mangkok ng kanin. Hindi ito marami, pero galing sa puso. Ang sabi ng asawa ko, may talento ka talaga. Kaya pumunta ako para makita ko mismo. Pakikuha ang mga cornmeal bun na ito. Sana, hindi ka magalit. Tatanggapin ko. Sumunod ka. Ipapakita ko sa'yo kung saan tumutubo yung mga bagay kahapon. Ito ang tinatawag na lotus root at tumutubo ito sa putik. Baka mukhang marumi, pero maputi kapag nahugasan. At kapag binalatan, pwedeng kainin ng hilaw, igisa, o ilagay sa sopas. Wow! Talaga bang nakakain itong puti? Opo, at nakakabusog po. Marami pa po sa ilalim. Sundan lang po ang mga ugat at damhin po sa ilalim. Nakahanap ako. Malaman at bilog ito. Nakahanap din ako. Ang haba naman nito. Hindi ba iyon stink bug? Hindi po stink bug iyon. Crayfish po ang tawag diyan. Panoorin po ninyo ang aking paghahanda at kapag niluto ninyo sa bahay, makikita ninyo. Swerte talaga niya. Nahanap niya talaga ang lahat ng pagkain na ito. Nanay, marami pa siguro sa ilalim. Tara,
Kumuha rin tayo. Tsaka, ang lawang ito ay hindi naman kanya. Tama ka, Tyler. Pumasok ka at damhin mo ang paligid. Ano ito? Lotus roots. Tyler, anong ginagawa mo? Susan, Napakawalang hiya mo. Sa iyo ba ito? Bakit ikaw pwedeng umani, pero ako hindi? Eksakto. Lahat ng nasa isla na walang tumutubo ay pagmamay-ari ng sinumang makakuha nito. Kayo ang mga tangang nagbayad. hindi ganyan ang paraan. Ang mga lotus roots na ito at crayfish ay narito taon-taon. Bakit walang kumain yan o nangolekta? Si Chloe ang nakaisip niyan. Tinuruan niya kami kung ano ang nakakain at kung paano ito lutuin. Ganyan namin natutunan na masarap ang mga ito. Wala sa inyo ang nagbayad para sa aralin. Tapos kayo ang dumating para anihin ang bunga. Saan sa mundo ka nakakakuha ng ganyang kasweet na deal? Eksakto, pinagtawanan mo pa si Chloe dahil nangangalakal siya at kumakain ng mabahong insekto. Ngayong alam mong pagkain ito, pumunta ka para nakawin ito. Wala kang hiya. Chloe, kahit anong mangyari, pamilya tayo. Palagi kang sumasama sa mga tagalabas. Sa halip na sa sarili mong pamilya. Ano yon? Tinatawag mo kaming pamilya, pero kahapon, tinuya mo kami. Sabi mo karapat dapat kaming magutom. Bakit di mo naisip ang pamilya? Ang isang disenteng tao may konsensya. Pero ang tulad mo ay naglakas loob pa ring sabihin na pamilya siya. Nakakatawa yan. Tara na, Tyler. Huwag tayong pumantay sa kanila. Ma, bibitawan na lang natin to. Hayaan? Sinasarili ni Chloe ang lawa. Hindi papayag ang gobernador dyan. Dati, nakikita natin ang mga ito at lumalayo tayo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kasarap tingnan kapag nalinis na. Pwede nating igisa ang isang malaking plato nito. Pag uwi natin, mamayang gabi. Salamat kay Chloe sa pagtuturo sa atin. Hindi na natin kailangan pang maghintay na sana'y mapalad makakuha ng ilang maliliit na isda. Gobernador Thomas. Nagmalabis na si Chloe. Inagaw niya ang mga pinagsasaluhang yamang dagat ng isla. Tumatanggap siya ng suhol at inaapi ang mga kapitbahay. Kailangan mong kumilos tungkol sa kanya. Tama po, Gobernador Thomas. Ang mga yaman ng isla ay pag-aari nating lahat. Bakit niya dapat angkinin ang mga ito at singilin ang lahat? Malinaw na wala siyang respeto sa iyo. Chloe, inakusahan ka ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Aaminin mo ba ang iyong kasalanan? Gobernador, huwag po kayong makinig sa mga kasinungalingan nila. Pusang loob naming binigyan siya ng supply bilang pasalamat. Hindi ito katulad ng sinabi ni Susan at ng iba. Anong ibig mong sabihin? Kusang loob. Sa tingin ko binanta at sinuhulan niya sila. Pampublikong ari-arian ang mga ito at dapat isauli. Tama na. Pampublikong ari-arian ay pampublikong ari-arian. Wala nang argumento. Naihain na ang ulat. Hindi ito basta-basta. Lahat ng pampublikong pagkaing itinago niya ay kukumpiskahin. Ilalagay ito sa pangangalaga ni Susan para sa sentral na pamamahagi. Mayroon pa. Ilegal na kinuha ni Chloe ang mga supply na nakakagambala sa kaayusan sa Islang Baog. Makakatanggap siya ng 50 latay at ikukulong ng 1 buwan. Hindi siya pwedeng lumapit sa tubig para mangalap. Walang nakakaligtas sa inyong matalas na mata at itong mga supply, iingatan ko ang mga ito para sa lahat. Anong ginagawa mo? Inutos ni Gobernador Black na kumpiskahin ito. Paano mo kaming pinigilan? Gobernador, talagang kailangang kumpiskahin ang mga kalakal na ito. Pero kahit walang mapapala ang lahat dito, pinaghirapan pa rin nila ito. Lagi kang patas. Kumpiskahin ang ilan at ipamahagi ang natitira batay sa pagsisikap. Ano sa tingin mo? Tama. Hayaan si Susan ang humawak. Mas masahol pa iyon kaysa kunin ko ito para sa sarili ko. Ang pamamahagi ng ilan ay makakapagpanalo ng loob. Wala akong gagastusin. Tama si Chloe. Kung ipamahagi mo ito, tatanggapin namin ang desisyon. Sige, hahatiin natin ito batay sa pagsisikap. Gobernador, pero pumayag tayong kumpiskahin lahat ito. Bakit ngayon mo lang binago sa gantimpalang batay sa pagsisikap? Susan, galing mo naman, ikaw pa. Iisipin ng iba, ikaw ang may kontrol. Pwedeng ipamahagi ng gobernador ito kahit anong gusto niya. Sino ka para makialam? Hindi pa ako nagsasalita, pero ikaw na.
ang naguutos. Kunin at itala ang lahat ng seafood na ito. Ipamahagi ito batay sa kung gaano karaming trabaho ang ginawa ng bawat isa. Mamaya, ihahatid ito sa bawat bahay nang walang paboritismo. Ang gulo. Tama ka. Hindi ba't nagkaroon ka lang ng swerte at nakahanap ng seafood? Ngayon, alam na ng lahat na may something sa tide pool na iyon. Wala nang nangangailangan sa iyo. Tingnan natin kung paano ka makakaya. Sabihin mo na, Wala yan. Sa tingin ko lang parang nagbago ka. immature ako noon at sarili ko lang ang inisip ko. Pinahirapan ko kayong lahat. Simula ngayon, sabay tayong magtatayo ng mas magandang buhay. Sige, tapos na ang nakaraan at magtayo tayo ng magandang buhay. Gusto ko ring tulungan si Chloe. Pwede ba? Siyempre, walang maiiwan sa atin. Ang magaspang na asin sa isla ay mapait at mapakla. Kapag sobra ang pagkain, mamamaga tayo. Kaya hindi natin ito pwedeng kainin ng matagal. Pero ngayon, napadpad tayo sa isang baog na isla. Saan tayo makakakuha ng purong pinong asin? Ang tubig dagat ay pinagmumulan ng asin. Bakit ko nakalimutan yon? Sa nakaraang buhay ko, nanalo ako ng award para sa ganitong proyekto. Subukan na natin. Chloe, dinala ko ang sako na hiningi mo. Salamat, Lily. Nanay, Tulungan mo akong mag-ipon ng kahoy at magsindi ng apoy. anong ginagawa ni Chloe? Gumagawa ako ng pinong asin. Chloe, anong ginagawa mo? Gumagawa ng pinong asin ang ate ko. Pinong asin? Pakuluan mo lang? At magiging pinong asin ang tubig dagat? Kalokohan. Kung ganoon kadali, bakit natin kakainin pa rin yung mapait, nakakadiring magaspang na asin? Tama. Halos hindi na kayang bumili ang pamilya namin ng magaspang na asin ngayon. Sawa na kami sa walang lasa na pagkain. May mga tao talagang mahilig magpakitang gilas. Nakakuha siya ng ilang kasuklam-suklam na mga insekto. At ngayon akala niya alam na niya ang lahat. Tama. Kung kaya mong makakuha ng asin sa pagpapakulo lang yan, lulunukin ko ang buong kaldero. Kung hindi ako makagawa ng asin, nasa awa mo ako. Talagang gumawa si Chloe ng asin? Asin mula sa tubig dagat? Sa lahat ng taon ko, hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Meron na tayo. Chloe, meron na tayong asin. Hindi ba ito basta magaspang na asin? Kulay abo at madumi. Anong pinagkaiba sa atin? Akala ko may tunay kang talento. Para lang sa isang palayok ng magaspang na asin ang lahat ng iyan. Kahit sino ay kayang gawin to. Sinong nagsabing tapos na ako? Yan lang ang unang pakulo para makagawa ng pinong asin. Tunawin ang magaspang na asin sa malinis na tubig. Salain ang mga dumi, pakuluan muli, at sa ikatlong pagkakataon. Patuloy na salain, pagkatapos pakuluin hanggang matuyo. Saka lang tayo makakakuha ng malinis at pinong asin. Hindi ko ito maintindihan, pero may pakiramdam ako na si Chloe ay talagang makakagawa ng pinong asin. Ano ba yan? Talagang purong puting pinong asin ito. Mas maputi pa sa ibinebenta sa bayan. Namamalikmata ba ako? Ang tubig dagat ay talagang nakakagawa nito. Tyler, saan ka pupunta? Saan pa kaya sila pupunta? Nakita nila si Chloe na talagang gumawa ng magandang asin, kaya sinusubukan nilang tumakas. Sino bang tumatakbo? Pagod lang kami kakatayo. Tsaka, sino bang may alam kung nakakain ba to? Mukha lang itong asin.
Paano kung niloloko lang niya kami? Para malaman kung nakakain, pwede subukan ng lahat at malalaman natin. Maalat, purong alat. Hindi mapait kahit kaunti. Talaga, hindi mapait o masangsang. Maalat lang. Magandang asin. Mas pino pa ito kaysa sa dati nating asin. Chloe, ang galing mo. Galing mo? Naku, nagawa pala ng matabang iyon. Habang abala sila, tara na. At saan kayong dalawa pupunta? Naalala lang namin na may kailangan kaming asikasuhin sa bahay. Eto ang palayok. Kainin nyo. Kalimutan mo na. Hindi tulad ng iba. Hindi ako namimilit kapag tama ako. Kaya hindi mo na kailangang magtiis. Pero simula ngayon, araw-araw, kailangan mong maghakot ng 50 balde ng sariwang tubig sa bahay ko sa loob ng 1 buwan. 50 balde? 10 balde sa isang araw ay nakakapagod. Papaghakutan mo si Tyler ng 50 balde. Anong pinagkaiba niyan sa pagpatay sa kanya? Kung hindi ka papayag, magsimula kang magtiis. Hahakutan ko. Gagawin ko. Walang kwentang duwag. Chloe, pwede mo ba kaming turuan ng paraan mo sa paggawa ng pinong asin? Oh, kapag natutunan natin kung paano gawin yun, wala na sa atin ang kailangang kumain ng magaspang na asin. Sige, bukas ng hapon, sa bakuran ko ang klase. Salain ng tubig dagat. Gumamit ng 2 patong ng pinong linen. Pakuluan ng sinalang tubig. Pakuluan hanggang mabuo ang magaspang na asin. Gutom ka? Malapit na ito. Hindi ako gutom. Kakain tayo kapag tapos na si Chloe. Tyler, halika at subukan mo ito. Wala ka pang natitikman na ganito kasarap. Ma, anong nilagay mo dito? Pinong asin mula kahapon. Yung uri na ginawa ni Chloe kahapon. At natutunan ko na kung paano gawin lahat. Bakit ang lasa nito napakamapait at mapakla at masakit sa lalamunan ko? Batang mapag-aksaya, pinaghirapan ko yan at isinuka mo? Ma, gaano karami asin ang nilagay mo dito para maging sobrang alat at may kakaiba ring lasa? Sinunod ko lang ang paraan na ginamit ng mataba kahapon. Ma, baka dapat makisama na rin tayo sa kanila. Tingnan mo. Ngayon, lahat ay pumupunta sa kanila habang tayong dalawa ay naiwan mag-isa dito. Hindi. Kung lalapit akong nagmamakaawa, naghahanap lang ako ng kahihiyan. Naisip ko na, Tyler. Kunin mo ang balde. Tara, hanapin natin si Governor Thomas. Ma, dahil pumanig siya kay Chloe dati, maaasahan pa ba natin siya? Ano bang alam mo? Si Gobernador Thomas, mas pinapahalagahan ang kapangyarihan at estado. Ngayon, dumating si Chloe at naagawan siya ng atensyon. Hindi siya papayag na ganoon na lang. Anong kinalaman nun sa atin? Ang bobo mo. Ano bang silbi ng asin at gulay ni Chloe? Kailangan ng lahat ng tubig. Kailangan lang nating si Thomas ang magputol ng tubig niya. Hindi na ako mag-iigib ng tubig para sa kanya araw-araw. Hindi lang yon. Baka mapunta pa siya sa pagmamakaawa sa atin. Ang bango nito. Hindi ko maalala kung ilang taon na ang nakalipas mula noong kumain ako ng asin na ganito kasarap. Tama, Chloe. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin kailanman naisip na makakain ng ganito kasarap.
Ma, naubusan na tayo ng tubig. Ang galing ng memorya ko. Ngayon ang araw natin para mag-igib. Ang busy ko kaya nakalimutan ko. Tama, mas mabuti nang umalis na tayo. O baka wala nang matira kung mahuhuli tayo. Bakit kayo dalawa ngayon? Nasaan si Mr. Miller? May sakit siya. Pinalitan ni Governor Thomas si Tyler ng ilang araw. Hindi ba si Miss Bennett iyon? Sayang, wala nang tubig ngayon. Pero may natitira pa. Paano iyon nawala? Sinabi ni Governor Thomas isang balde bawat bahay bawat linggo. Ang iba ay dapat itabi. Huli ka na dumating. Kaninong kasalanan iyon? Alam kong gumagawa ng asin ang pamilya mo. Marami ka nang nagawa para sa lahat. Pero ang mga patakaran ay ginawa ni Governor Thomas. Hindi natin sila maaring labagin. Tama ba? Tigilan mo na ang pag-arteng inosente. Sa tingin ko, piniputol mo ang tubig ni Chloe ng sinasadya. Eksakto. Ang galing mong pamilya. Naku naman, Mrs. Emma, Mrs. Grace. Anong ginagawa niyong dalawa? Sumusunod lang ako sa mga patakaran. Kung sa tingin mo hindi ito patas, sa Governor Thomas mo ito dalhin. Ano bang punto ng pagrereklamo sa akin? Tsaka, hindi ba si Chloe dapat ay napakatalino? Kaya mo pang gumawa ng asin, tiyak na makakahanap ka ng tubig. Ikaw na ang umisip. Lola Nora, kahit anong sabihin ko, hindi siya magbibigay sa akin. Pero ang islang ito ay isang balon lang ng tubig tabang. Kung aalis kang walang tubig, mamamatay ka sa uhaw. Sinong nagsasabi na isang balon lang ang islang ito? Madaling sabihin, tingnan natin kung saan ka makakahanap ng tubig. Sa huli, kailangan mo pa ring magmakaawa sa akin para dito. Akala mo ba isang balon lang ang makakatalo sa akin? Dahil pinutol mo ang tubig ko, gagawa ako ng sarili ko. Chloe, anong nangyari? Bakit ka bumalik na walang dala? Binabantayan ang balon ngayon ni na Susan at Tyler. Tumanggi sila. Ayos lang. Hindi kami nauuhaw. Huwag mong inumin yan. Pero Chloe, uhaw na uhaw ako. Makakahanap ako ng paraan. Titiyakin kong makakakuha kayo ng tubig. Chloe, nagtabi kami ng tubig para sa'yo. Gamitin mo muna yan. Mrs. Grace, Mag-isa ako, kaya hindi ko kailangan ng maraming tubig. Hetong kalahating timba ng tubig muna. Halika rito, Lily. Uminom ka na. Salamat po, Mrs. Grace. salamat po. Huwag na kayong magpasalamat. Tinuruan ninyo kaming gumawa ng asin nang hindi kami siningil ng kahit piso. Tama, Chloe, maasahan ka. Panatag kaming sumunod sa'yo. May announcement din ako. Huhukay ako ng balon. Maghukay ng balon? Pero tungkol sa islang ito, si Gobernador Thomas ay nagpatawag na ng mga eksperto upang suriin ang bawat bahagi nito. Sabi nila walang sariwang tubig kahit saan. Tama. May iba nang sumubok maghanap ng tubig dati. Naghukay sila sa ilang lugar. Lahat ay tuyo na tuyo. Nabigo sila. Hindi ibig sabihin na di ko kaya. Malaking salita. Ang mga ugat ng tubig sa isla ay na-survey na ng mga eksperto. Wala nang iba pang pinagmumulan ng tubig sa ilalim ng lupa. Paano kung makahukay ako ng tubig? Kung makahukay ka ng tubig, ikaw ang mamamahala. Kung makahukay ako ng tubig, akin ang balon. Kung wala akong pahintulot, walang sino man ang pwedeng kumuha ng tubig. Kahit ikaw, gobernador. Sige, ibinibigay ko ang salita ko. Pirmahan mo ang kontrata para walang umatras sa huli. Tingnan natin. Paano ka gagawa ng balon mula sa wala? Abangan.
Basa ang lupa. Mababa ang lugar na ito. Ang mga halaman dito ay mas lumalago kaysa sa iba. Malapit na ang tubig sa ilalim. Malamang may sapa dito dati. Ang tubig sa ibabaw ay natuyo na, pero ang ugat ng tubig sa ilalim ay nandyan pa. Nahanap ko. Chloe, nandito kami para tumulong. Bakit kayo nandito? Hindi mo ito kayang gawin mag-isa. Oo, ang paghuhukay ng balon ay nangangailangan ng maraming lakas at hindi mo ito kayang gawin ng mag-isa. Kapag nahukay na ang balon, malaya kayong kumuha ng tubig. Pumunta kayo araw-araw. Tama ka. Nandito ako araw-araw. Huwag kang magsawa sa akin. Huwag kang mag-alala. Di ako. Talagang naghuhukay ka. Sabi ng gobernador, walang tubig doon. Hindi ba sayang lang ng pagsisikap? Sa tingin ko, swerte ka na kung makahukay ka ng putikan. Nag-survey na ang gobernador sa lupaing ito. Kaya paano siya magkakamali? May mga tao na patuloy na nag-aaksaya ng oras. Susan, hindi ba napapagod ang bibig mo sa kakadaldal mo diyan? Bakit hindi ka bumaba at maghukay ng ilang pala? Para bang may lakas siya. Ang kakadaldal mo. Nakakapagod, di ba? Tama na. Nagpa-survey na ako ng eksperto ng ugat ng tubig sa ilalim ng lupa. Imposibleng ang dalisdis na ito ay may tubig sa ilalim nito. Chloe, binabalaan kita ngayon. Kung hindi ka makahanap ng tubig, huwag mo akong sisihin kapag pinarusahan kita. Tubig! May tubig na. Tubig. Tumama tayo sa tubig. Si Chloe, nakahanap talaga ng tubig. Nakikita ko ba talaga ito? Talagang may tubig sa ilalim. Imposible. Pero malinaw na sinabi ng eksperto na walang ugat ng tubig dito. Paano naman na isang batang sutil ay talagang nakahanap ng tubig? Itong konting tubig, hindi man lang sapat panghugas ng mukha. Baka matuyo agad yan. Tama. Kahit may tubig, ano? Tingnan mo kung gaano ito kalabo. Puro putik. Tubig ba yan? May punto si Susan. Ang tubig na ito ay napakalabo para tawaging sariwang tubig. Hindi ako naghukay ng tubig. Ito ay tubig sa ilalim ng lupa. Kapag umagos na, hindi ito titigil. Anong balon ang may malinaw na tubig sa sandaling mahukay? Kapag na-install ko na ang filtration system, magiging ligtas na inuming tubig. Filtration system? Ano ba yan? Mukhang napakakaiba. Ano ang filtration system? Hindi ko pa yan narinig. Eke yan, filtration system, kalokohan. Sa tagal ko nang nabubuhay, hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Ngayon natuklasan namin ang tubig tabang dito. Sa ilalim ng nakasulat na kasunduan na personal mong pinirmahan, ang lupa at balon na ito lahat ay pag-aari ko. Di ba? Sinong nagsabi? Ikaw ang naghukay ng balon na ito sa isla, kaya ito ay pampublikong ari-arian. Dapat itong kumpiskahin agad, para magamit ng lahat. Kausap ko si Mr. Bennett. Anong pakialam mo? Ikaw, Nakasulat na ito. Iyon na ang lugar na ito. Tumutupad ako sa aking pangako. Gobernador Thomas, binibigay mo talaga sa kanya. Kaya lahat ay kukuha ng tubig mula sa kanyang balon. Sino pa ang pupunta sa ating pampublikong balon para magbayad? Gusto niyang gamitin ang balon na iyon para makuha ang pabor ng lahat. Kaya ako, gagawin kong magkasakit ang mga tao sa kanyang tubig.
Chloe, ginagamit mo ba ang mga bato at buhangin para sa isa pang magic trick? Hindi ito magic. Maulap ang tubig dahil puno ito ng banlik at iba pang dumi. Hinaharang ng graba ang mas malalaking partikulo. Ang pinong buhangin naman ay sumasalo sa mas maliliit. Tapos, sinisipsip ng uling ang anumang amoy. Sa wakas, sinasala natin ito sa pamamagitan ng burlap. Kapag ang tubig ay tumagos sa bawat layer, magiging malinis ito. Kaya, ang sinasabi mo, ibinubuhos natin ang tubig sa itaas, at kapag lumabas ito sa ilalim, maiinom natin ito? Tama. Wow, parang pagsala ng harina. Bawat patong, ang magaspang ay nananatili, at ang pino ay bumababa. Chloe, paano ka naging napakatalino? Talagang naging malinaw. Kung magkakaroon tayo ng mas maraming sariwang tubig mula ngayon, baka makapagtanim pa tayo ng mga pananim. Tama. Pagsasaka. Bakit hindi ko naisip? Isla ito. May sikat ng araw at tubig. Ang lugar na ito ay halos ginawa para sa pagsasaka. Hindi ako makapaniwala na ngayon ko lang napagtanto. Malinaw, napakalinaw. Wala ni katiting na putik na makikita. Huwag nang umupo sa bahay, sabi ni Chloe. Simula ngayon, pwede na tayong kumuha ng tubig araw-araw. Bawat bahay ay may makukuha. Bilisan nyo, lahat. Tea talaga? Araw-araw? Tara, tingnan mo mismo. Kumuha ng timba. Kung magtatagal kayo, mahaba ang pila. Makakakuha ba tayo ng tubig araw-araw? Libre? At walang barter? Alam ni Chloe ang ginagawa niya. Sigurado akong nagsasabi siya ng totoo. Bata, ano ang ibig sabihin ng mga numero sa papel na ito? Sabi po ni Chloe, mga number tag daw ito. Kapag may nakuha kayo na, pumunta kayo sa bakanteng lote malapit at maghintay kayo doon, tatawagin kayo ni Chloe ng sunod-sunod para kumuha ng tubig. Ang galing ng pagkakaisip nito. Ang pagkuha ng tubig dati ay araw-araw na away at tulakan, kaguluhan. Hindi pa ito naging ganito kaayos. Hindi lang tayo hinukaya ni Chloe ng balon na may tubig na nagliligtas buhay. Pero siya rin ay napakamaasikaso. Siya ay talagang mabait at matalino. Nanay, mukhang papunta sila sa direksyong iyon. Alam ko, kahit sinong may mata, nakikita yan. Naghukay lang siya ng isang pangit na balon at ang mga taga-isla na ito ay sumisipsip lahat sa kanya, lahat kumakampi sa kanya. Hindi ako naniniwala na si Chloe ay mananatili sa tuktok magpakailanman. Tingnan mo na lang. Chloe, ubos na ba ang pagkain natin? Hindi tayo mabubuhay sa pagsusuyod ng dalampasigan at mga ligaw na gulay ng matagal. Mukhang oras na para magsimulang magsaka. Patag ang lupa na ito at malapit sa balon. Madaling kumuha ng tubig dito, maraming sikat ng araw, at humaharang ang mababang burol sa hangin sa tatlong gilid. Mabuti ito para sa pagsasaka. Chloe, bakit hindi ka kumakain sa oras na ito? Pumunta ka pa dito sa gilid ng burol? Anong ginagawa mo dito? Tinitignan ko ang lupa. Lupa? Ano bang makikita doon? Puro buhangin ito. Walang tumutubo dito. Pati ang damo ay halos hindi tumutubo. Naghahanap ako ng angkop na lugar na linisin para sa pagsasaka. Mga butil, mga gulay. Ano? Linisin ang lupa para sa mga pananim? Ang lupa ba ng islang ito ay talagang makakapagpatubo ng kahit ano? Oo, ang lupa sa ating isla ay mabuhangin at alkaline. Nasira ito ng mga bagyo at araw taon-taon. Kaya mga damo lang ang tumutubo, hindi mga pananim. Ang ating mga ninuno ay hindi nagtanim ng mga pananim dito. Chloe, hindi mo ito magagawa. Walang nabubuhay sa basurang ito. Huwag mong sayangin ang oras mo. Ang mabuhanging lupa ay mahirap at maalat, totoo iyon. Pero marami itong sikat ng araw at magandang daloy ng hangin. Kailangan lang nating pagandahin ang lupa at pumili ng tamang pananim na matitiis ang alat at tagtuyot. Makakapagtanim pa rin tayo ng mga pananim. Kung gayon, hindi tayo makakaranas ng kakulangan sa pagkain at magugutom taon-taon at hindi na natin kailangang umasa sa swerte sa dagat. Gusto kong sapat ang pagkain. Gusto ko ring busog ang lahat. Siya, naniniwala ako sa iyo, Chloe. Noong tinuruan mo kaming gumawa ng asin, akala ko imposible, pero nagawa mo. Noong naghukay ka ng balon, akala ko rin imposible.
pero nagawa mo rin. Ngayon sinasabi mong kaya nating magsaka. Naniniwala ako. Tama si Mrs. Lee. Gumawa ka ng asin at naghukay ng balon. Akala naming bawat isa ay imposible, pero nagawa mo lahat. Ngayon sinasabi mong kaya nating magsaka, at naniniwala rin ako sa'yo. Ganoon din ang sinabi ng asawa ko. Mukhang hindi ka naman yung mayabang na tipo kung talagang gusto mong magsaka. Mayroon akong 2 lumang asarol sa bahay na magagamit mo. Sabay nating gawin. Ayos, napagkasunduan na. Turuan mo kaming magsaka at gagawin namin ang trabaho. Aba, ikaw na maliit na bastos. Paano mo naman naisip na maghawa ng lupa para magsaka? Wala kang paggalang kay Gobernador Thomas Black. Sasabihin ko kay Gobernador Thomas, ano ang gagawin mo noon? Bakit ka nandito ulit? Gobernador po, masamang balita po. Si Chloe, nasa baog na burol siya, hayagang nag-uudyok sa mga taga-nayon na sumama sa kanya sa paglilinis ng lupa para magtanim ng butil at gulay. Gulay? Eksakto. Sana nakita mo. Lahat ng tao sa nayon ay lubos na napaakit sa kanya, at lahat sila ay nag-aagawan na tulungan siyang maglinis ng lupa. Sa ganitong bilis, lahat ng tao sa isla ay malapit ng mahikayat ni Chloe, bawat isa sa kanila. Maaari kong balewalain ang pag-agaw niya sa balon at lupa para makuha ang kanilang katapatan, ngunit ngayon ay naglakas loob pa siya na samantalahin ang pampublikong ari-arian. Paunti ng paunti ang paggalang niya sa akin. Halika rito. Napakagaling na plano po, Gobernador. Gawin natin. Kung magtagumpay tayo dito, gagantimpalaan kita ng mabuti. Ma, hindi mo ba akala na mahuhuli tayo sa ginagawa nating ito? Ano kung mahuli tayo? May suporta tayo mula kay Gobernador Thomas. Hindi ba si Chloe ginagamit ang balon na ito para manalo sa lahat? Kapag nalaman ng lahat na hindi ligtas inumin ang tubig sa balon niya, tingnan natin kung sino ang lalapit sa kanya. Malapit na. Pwede tayong maghasik bukas. Kapag lumaki na ang mga pananim, hindi na tayo magugutom. Tama ka dyan. Bago ito, hindi namin ito pinangarap kailanman. Ang tubig sa balon! Ang tubig sa ating balon naging maulap. Amoy may kakaiba. Ano? Maulap ang tubig. Tingnan ko. Chloe, halika, tingnan mo kung anong problema. May nagtapon ng kung ano sa balon. Malinis at sariwa ang tubig. Paano ito naging ganito magdamag? Sino ang napakawalang puso at gumawa nito? Hindi tayo makainom ng tubig ngayon. Lahat, umuwi muna kayo. Aalamin ko kung ano ang gagawin sa tubig. Madali kang magsabi. Talagang nasira na ang tubig. Akala mo ba malilinis pa yan? Sa tingin ko, pinapahirapan mo lang ang sarili mo para magpanggap. Paano kung hindi mo ito malinis ng maayos? Ilalagay mo sa panganib ang buong baryo. Sino bang nakakaalam kung ano ang nahalo dyan? Paano kung nakakalason ito? Kung may mamatay dahil sa pag-inom nito, sino ang mananagot? Makatarungan yan. Mukhang kahina-hinala ang tubig na ito. Oo nga eh. May mga matatanda at bata akong kamag-anak sa bahay. Kung may mangyari sa kanila pagkatapos nilang inumin iyan, huli na ang pagsisisi. Kung ako ang tatanungin mo, mas ligtas ang pampublikong balon. Rasyonado ito, pero kahit papaano, ligtas itong inumin. Yung mga nakakaalam ng totoo ay sasabihing nandito ka lang para manood ng gulo. Yung mga hindi alam, baka isipin ikaw mismo ang nagdumi ng tubig. Ikaw, tigilan mo ang walang basehang paratang. Akala mo lahat ng tao ay katulad mo, mababaw at mapaghiganti? Kailangan ko nang kumuha ng tubig. Wala akong panahon para sa mga kalokohan mo.
Chloe? Huwag kang makinig sa kanila. Mananatili kami. Naniniwala kami sa iyo. Ngayon, Si, ipinapangako ko, bukas, lahat ng tao magkakaroon ng malinis na tubig na maiinom. Chloe, para saan yung mga winiwisik mo? Hindi ba yon magpapadumi pa? Abo ng halaman at uling. Dumidikit ang dumi sa abo at uling sa tubig. Nagkakumpol-kumpol at lumulubog sa ilalim. Pagkatapos, lilinaw ang tubig. Naiintindihan ko na. Hindi nawala ang dumi. Lumubog lang sa ilalim. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral at malalaman mo ang lahat. Gusto ko, pero walang paaralan sa isla at walang guro. Hindi na kailangan maghintay ng paaralan o guro. Tuturuan kita. Chloe, tuturuan mo ako? Oo, simula bukas, tuturuan kitang magbasa at magmath. Kahit anong gusto mong matutunan, tuturuan kita. Ma'am, tuturuan ako ni Chloe magbasa. Tapos na. Ligtas ng inumin. Ang linis talaga. Ang galing ni Chloe. Kahapon, madumi ang tubig. At ngayon, luminaw na magdamag. Himala. Chloe, may caravan ng mga mangangalakal sa dalampasigan. Marami silang dala na bagong paninda. Gusto mong tumingin? Pupunta ako. Siyempre pupunta ako. ma'am. Yan ang karaban ng mga mangangalakal na dumarating isang beses sa isang buwan at may dala halos lahat ng bagay. Master, may mga buto ka ba? Buto? Anong klase? Butong butil o butong gulay? Pareho. Millet, beans, at buto ng gulay. At kung maaari, isang bagay na matibay sa tagtuyot at matibay sa asin. Marunong ka bang magsaka? Uwa, Lahat ng ito ay matibay sa tagtuyot. Maliban kung may malubhang tagtuyot o baha, makakakuha ka pa rin ng ani. mukha silang maganda. Magkano? $680 para sa 3 bag. Master, sa lahat ng kalapit na isla, ako lang ang marunong magsaka. Sa halip na hayaang ang mga butong ito mabulok at maging amag, bigyan mo ako ng patas na presyo at ibenta mo sa akin. Sige, kalahating presyo. Deal. Anong mga buto ang binili mo? Dawa? Matibay ito sa tagtuyot at alat. Perpekto para sa islang ito. Dagdag pa ang black beans at buto ng labanos. Mabilis silang tumubo. Sa tingin ko, sa loob ng isang buwan, pwede na silang kainin. Mababaw lang ang mga tudling. 1 pulgadang lalim ay sapat na. Ilagay ang mga buto. Takpan ng manipis na lupa. Dahan-dahang tapikin. Mag-iwan ng mababaw na kanal sa tabi nito para dumaloy ang tubig. Chloe, tama ba ito? Mukhang ayos. Diligan mo lang sila ng regular. Pagkatapos, ay hintaying magbunga ng magandang ani. Ano? Nagawa pa niyang linisin ang tubig ng balon? Hindi ba sinabi mo kahapon na hindi na maililigtas ang tubig? Hindi ko rin alam. Naglagay siya ng abong halaman at uling. Hinalo ito at biglang naging malinaw ang tubig. Gobernador, si Chloe ay talagang kakaiba. Kaya niyang makaisip ng solusyon sa kahit ano. Nasira mo ang balon. Hindi mo napigilan ang paghawa ng lupa. Anong silbi mo? Gobernador, may isa pa akong ideya. Huwag kalimutan, ang ama ni Chloe ay isang taksil na tumulong sa kaaway. Eksakto. Bilang anak ng isang itinakwil na opisyal, dapat siya ay nagbabago, ngunit siya ay naghahawa ng lupa para magtanim. Hindi ba halata na nagbabalak siya ng rebelyon? Kung gayon, dalhin si Chloe nang may bantay pabalik sa Kapitolyo para sa paglilitis. Gagantimpalaan ka ng Kapitolyo. Ikaw ay magiging isa sa mga pinakadakilang bayani nito. Huwag mag-alala. Kung gagana ito, kapag nakabalik na ako sa Kapitolyo, ilalagay ko ang islang ito ng buo sa ilalim ng iyong kontrol. Magiging maayos ka na habang buhay. Ibibigay ko sa iyo ang aking buong kooperasyon, Gobernador.